Magandang oras mga katiyats, welcome back sa ating channel para sa treasure marker analysis. Okay, meron tayong natanggap dito. Magandang marker ito. Pwedeng man-made ito na klaseng marker or natural marker, pero ang maganda dito ay meron siyang forma. At ang forma niya ay mga rectangular blocks na parang nakapatong-patong. Ayan o. At mayroon pang nakapatong na parang ulo ng palaka sa ibabaw. At mayroong plus sign. Kakaiba talaga ang itsura ng bato. Kaya kahit na kung sabihin natin yan ay natural, Sign nga yan, boss. ay pwedeng gawing marker for treasures ng mga Hapon. Ayun, di ba malinis? Pag nalinis, nakitang-kita yung mga bato. Na pag nalinis mo yun sa taas. Okay mga katiyat, so ito yung napakagandang rock formation. Kung ito man ay gawa ng Hapon, 100% na mayroong treasures. At kung gawa man ito ng kalikasan ay meron ding tsansa na ginawa siyang marker as natural shape marker. Okay, so ang kakaiba lang dito ay bakit may pinatong dito na kakaibang hugis na bato na iiba siya sa lahat. Kung tingnan natin tong iba ay rectangular talaga sila lahat, pero itong pinatong sa ibabaw ay parang ulo siya ng may mata pa na nag-iisa lang. Dito may mata rin pero nakaganyan, no? Kaya masabi natin na ito ay treasure marker dahil meron siyang mga kakaibang inilagay ng pasadya. Okay, ngayon una na napansin ko diyan ay itong rectangular box na pinatungan ng bato. Kakaiba ang texture niya. Tingnan nga natin, no? Close up natin, ha. Kita nyo, yan ay simento eh. Simento yan. Yan ay 1 by 2 feet. At kung simento yan, siguradong merong laman yan. Pwedeng yung gold bars na kasing mga ingots tawag, yung kasing laki ng posporo. Meron yan eh. Kaya ito muna ang unahin nyo. Kasi bakit pinatong dyan yung parang ulo ng palaka? And then sa lahat ng bato dyan, tingnan nyo. Ito lang yung malinis. Siya lang yung malinis yan, di ba? Wala siyang mga dents katulad dito. Ang daming mga tama. Kaya dito sa puzzle na ito talaga yung kakaiba, itong dalawang bato. Lalo na bakit diyan pinatong yung itsurang ulo. So importante ito na simento or bato ba yan? Yan ay napaka-importante. Baka may laman yan. O baka itong dalawa. Kasi narito sa ibabaw yung niya, yung marker niya. So ito na ang gawin nyo. Hanap kayo muna ng detector at i-detect nyo ang pinakamalakas mag-detect dyan na rectangular block. Mga rectangular block ito, alin man dyan ang malakas, ayun ang may laman. Ayan, so ito ang unahin natin yan bago tayo hukay. Dito kasi kayo naghukay. Ito. So, nakita ko ang dapat dito, ito muna unahin natin. Kung ito yung mata, kung bilog ito dito at matayan itong parang palaka, so yan muna atin sundin. Okay, yan ang ating sundin. Halimbawa, yan ay mata. So
take for granted na mayroong cross. So yan ay 10 or due. So ito na. Saan ba tayo pupunta? Dalawang puntahan natin. Kunin natin tong sentro ng ilong ito. Punta tayo dito. So muntik na sa inyong hukay. So punta tayo ng una dahil ang plus ay 10. So pwedeng 10 feet lang. So 10 feet is equals to 3 meters, 3.5. So yan ang unang distansya. Pangalawang distansya ng due is 5 meters, 10 meters. So merong 3.5 and 10 meters distance. So ito yun. Pwede yung hukay nyo dyan ay kunti na lang. Oh. So okay yung unang hukay nyo. Dagdagan mag-ano lang kayo dito na ito na banda. Oh. Isama nyo ito sa hukay ito. So that is 3.5. And then pagkatapos dyan, kung hindi positive, sa unahan na kayo 10 meters. Ngayon dahil pangalawang paghanap nito, so ito yung una, 3.5 meters distance. Pangalawa ay yung mata. Ito kung yan ay mata, dito tayo papunta. At ang distansya ganun pa rin, kunin natin yung 10. So unang test dig is 3.5 dito lang sa gilid niya. Pangalawang test dig malayo 10 meters. Ayan. Yan kung saan nakatingin yung mata. Okay, so left siya, west. So puntang west. Okay, so ano pa ba ang pwedeng meron dito? Ang likod niyan. Linisin nyo muna yung likod kasi baka may marka na maganda sa likuran niya. Okay, so balikan natin. Yung una kanina ay tingnan nyo kung anong bato ito. Kung yan ay simento, merong laman yan. And then pangalawa ay i-detect nyo itong mga rectangular rocks. Kung meron kayong detector, kung wala, pugpugin nyo lang ng maso. At kapag may tunog na parang septic tank, parang hollow, ibig sabihin ay may laman. May laman ang isa sa bato dyan. And then, ang unang hukay natin ay ito. Pangalawa ay dito sa 10. And then, ito yung ating pangalawang hukay. So, ano pa rin ang mga distansya, 3 meters, and then kung wala sa 10. Ganyan lang yan, test dig lang palagi. Ang test dig ay aabot tayo sa 4 meters, so 3 to 4 meters ang ating mga test dig. At kapag walang mga bagay na kakaiba na man-made na makita, ay yun na yung time na lilipat tayo. Gagawa ng panibagong test dig. Ganyan talaga yan kasi hindi tayong nagbaon. So ang ating test dig ay papalayo yan. Galing sa malapit, papalayo. Okay, so ang ating mga possible distances, 3. Kung mag-test dig kayo, 3, 5, 7. Pero dito kasi given yung 10, kaya dumating tayo umabot tayo sa 10 meters. Maganda ang ano nyo, gamitan nyo ito ng kahit dowsing or pendulum or jack 1. Kung saan yung malakas na detection, doon kayo maghukay. Pero itong mga tinuro ko, ito ay mga possible. Malapit lang sa inyong sa inyong hukay. Kunti lang. Diba? Kaya maganda talaga yung malaki ang hukay, ang diametro.
para matamaan yung yung item. So itong ulo ng palaka, dahil sentro na sentro yan, so sentrohin nyo ang ito, nakaganyan yan. So dito yan, ito. And then kung wala, punta kayo sa west. Kung ito yung mata, so dito tayo. Ayan, kaya pinakamalapit natin na hukay ay 3 meters dito. So katabi lang ng inyong hukay. Right, so yan lang ang pag-analyze ko mga katiyats, partially sa inyong treasure marker na maganda. Ako'y magpaalam na. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung kayo'y bago pa lamang. Hanggang sa muli, paalam.